Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So ngayong araw nga ho mga ka-action ay ikatlong weeks na ho ito at ika-7 days na ho ito. Kasi bawat weeks ho may 3 araw lang. So, ngayon, ikatlong weeks at ika-7 days ho, mga ka-action, mga kakampeng, sa pagtalakay ng mga article of impeachment. Kung ito ba ay may mga sapat na batayan or obedensya. Kaya sinusuri ho ng maayos ng ng mga prosecutor at defense. Kaya nagkakaroon ho ng debatihan dyan sa impeachment court dyan sa Senado. So sa 6 days tayo po ay nanood at nag-observe, no? Alam natin kung sino ho ang nakakalamang, pero ang magpapasya pa rin ang mga senator judge, okay? Pero mahaba-haba pa ito na discussion, mga ka-action. Oo, baka abutin pa ito ng next year, mga ka-action. Mahaba-haba pa ito. So alam naman po natin sa 6 days kung ano ho ang article na tinalakay ho nila. Kasama na ho doon ang Article 4 regarding sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yun yung mga tinalakay sa loob ng 6 days. Okay? Ngayon, etong araw na to, siguro kung hindi ho ako magkakamali, no? Ang tatalakayin ngayon ang Article 1. Regarding naman yan sa mga confidential fund ni Vice President Sara Duterte. O yan ho, ang nakakaabang-abang naman, mga ka-action, mga kakampeng. So kanina ho, nakamonitor na ho ako, no? Umaga pa lang, may grupo na pumunta doon sa harap ng Senado at nananawagan na, no? Regarding pa rin siguro pro-impeachment ang grupo na ito. Kasi ang tinatalakay nila regarding nga ho sa article sa impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. And then kanina, mga mag-aalas 10 yata, napanood ko din ho ang isang grupo ng Akbayan Party List na nagmarcha papuntang Senado at ito ho ang kanilang sinisigaw. Pero bago natin i-play yan, unahin po muna natin yung isang grupo. Ito po, mga ka-action, mga kakampeng, panoorin muna natin. Lahat ng financial documents ni Sara Duterte. Buksan ba ang record ni Sara Duterte? Dahil obligasyon po. Obligasyon po. Lalabas din bang pwede yun sa ang lahat ng forma ng korupsyon. Malinaw po sa taong bayan. Malinaw po ang mga kasalanan at krimen ni Sara Duterte. So yun na ho, mga ka-action, mga kakampeng, no, napanood na ho natin. Para bang nagkakaroon ng pagtalo-talo yata. Siguro pinapaurong lang ng mga security ang mga rallyista kasi nga may pumapasok sa gate ng Senado ng mga sasakyan, may lumalabas, kaya siguro pinapaurong nila ng konti, no? So natural lang yan, mga ka-action, mga kakampeng. So yan po, pro-impeachment, maliwanag ang kanilang panawagan, no? Pro-impeachment ho sila. So pagpasensyahan nyo na po, medyo maingay ang mga tuta. Kasi nanganak ho ang aso ng kapitbahay namin. Kaya pagpasensyahan nyo na ho, ha? So ito, mga ka-action, ito ho ang sigaw ng Akbayan Party List na kung saan nagmarcha ho sila patungong sa harap ng Senado. Ito, panoorin ho muna natin. Narinig nyo ang kanilang panawagan o sinisigaw? Huwag itago ang katotohanan, buksan ang account. Yun po ang panawagan ng mga Akbayan Party List. Huwag itago ang katotohanan, buksan ang account. Now na. Diba? So, ang atin lang naman dito ang katotohanan. Karapatan natin ang manawagan, no? Para malaman ang katotohanan, di ba? Katotohanan lang naman sa atin dito. Hindi pa naman natin hinuhusgahan si Vice President, okay? Kaya nga ho,
nakikinig tayo sa mga trial, sa mga debatihan ng mga magagaling na mga abogado, no? Tayo po ay hindi naman tayo agad-agad na humuhusga kay Vice President Sara. Tayo po ay nakikinig dahil bukod tangi lamang ang mga makapagsasabi o ang mga abogado, prosecutor at defense. So doon natin mauobserbahan kung sino ho ang lamang, ano? Pero gaya ng sabi ko, mga senator judge pa rin ang magpapasya kung ito ba ang lahat ng mga articles, ito ba ay may mga sapat na ebidensya, may sapat na mga dahilan para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Tayo po ay mag-aabang lang, maghihintay tayo, manunood ho tayo, di ba? At yung mga panawagan natin, either sa social media, sa harapan ng Senado, yan ho ay karapatan ng bawat Pilipino. At kung ano man ho ang mga panawagan ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, yun po ay karapatan din ho nila, di ba? Bawat Pilipino ay may karapatan para manawagan, okay? Ang ano lang, yung gumagawa tayo ng mga kwento na walang basihan or walang katotohanan, mahirap po yun. Kaya dapat sa issue lang talaga tayo. Kasi kasi dito sa issue kasi mga ka-aksyon, karapatan natin na magboses. Kapag sa issue lang. Pero yung mga personal na mga buhay ng mga politiko, mahirap po yan. Mahirap po yan. Wala na tayong karapatan doon para pakialaman ang kanilang personal na buhay. Ang anto lang, ang sa atin lang dito, yung issue lang na related sa kanilang mga trabaho. Tulad ho nito na iniimbestigahan o sinusuri yung mga article of impeachment, no? Kaya karapatan natin ang manawagan. Kasi ang gusto lang naman natin dito ang katotohanan. Malaman ang katotohanan. Ngayon kung malinis ang pangalan ni Vice President sa likod ng mga di umano'y aligasyon laban sa kanya, o di mas maganda, at least napatunayan niya sa atin ng mga Pilipino na malinis ang kanyang pangalan. Kaya katotohanan lang naman ang gusto natin dito. Okay? So yun lang po ang latest update na kaganapan sa harap ng Senado. Okay? Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!